Pag gusto natin makinig ng music or manood ng movies, madalas ang ginagamit natin dyan, earbuds or headphones di ba? Pero may time na mas maganda gamitin yung speaker para mas malawak yung audio. Kasi gusto natin ma-feel na parang nasa sinehan tayo, lalo na pag manonood tayo ng paborito nating movies o series. Pero hindi na natin kailangan gumastos sa mga mamahaling home theater setup. Gaya nito ngayon, unbox natin yun. Ito ang Creative Stage Air V2 Under Monitor Soundbar. Makukuha nyo lang to for only 3,107 pesos. Itong Creative, isa to sa mga OG na brand Nagsisimula pa lang yung mga brand ng speakers na alam natin ngayon. That time, well-established na kaagad yung Creative. Panahon pa ng tito at tita natin, may Creative na. Kilala talaga tong Creative sa pagiging durable, tsaka quality talaga yung mga products sila. Well, ano ba bang ina-expect natin? Kasi pioneer brand sila di ba? Kaya ilalagay ko na lang yung link ng official store nila sa description o pinned comment sa baba. So, ito na yung packaging niya mga kahigang. Medyo may lamat lang dito, ayan. Tapos, meron ding butas dito, Pero anyway, tingnan natin yung quick specs. Nandito na sa harap. So, meron na tong USB audio kasi bukod sa PC or mobile phone mo, pwede mo pong magamit to sa PS4, PS5 at Nintendo Switch. Meron na rin tong Bluetooth 5.3, tapos auxiliary. Tapos yung battery niya kayang tumagal for 6 hours. Pero kung gusto niyo gamitin ito ng more than 6 hours, mas maganda pag nakasaksak na lang siya. Tapos meron tong 20 watts na peak output. Tapos powerful bass. Yan, mamaya tetestingin natin yan kung malakas ba yung bass nito, So, yun lang mga kahigang. I-unbox na natin tong Creative Stage Air V2. Okay, kutkutin lang natin to. Wop, ang kuko Yun. Wop. Sobrang dikit Yun. So, may cardboard dito. Parang egg tray. Parang egg tray to Okay, ito na mismo yung Creative Stage Air V2. Tingnan pa natin yung laman ng box. Manual, ayan. Manual, mga paperworks. USB Type-C at auxiliary cable. Ayan, yung 3.5mm na audio jack. Okay, meron pa ba? Okay, wala na. Tabi muna natin to. Okay, mga kahigang, may plastic pa. Alam na this. So, ipaparinig natin sa mic natin sa taas. Kaya, quiet muna kayo. Uy, teka lang. May UP, Oo nga, UP nga. Dito pantay. Tapos dito bumaba, Dito sa side, umaangat na. Tingnan natin. Wala naman tumutunog na parts. Siguro nadaganan to or hinagis-hagis sa shipping. UP, Okay, anyway, tanggalin muna natin yung plastic. Okay, parinig na lang natin sa mic. Parang hindi naman madikit yung plastic niya. Okay, hindi nga madikit. Okay, wala. Kitang-kita yung UP, Inihahagis kasi pag dinideliver Pero buti walang damage yung ibang parts, yung grill lang. Tapos mayroong buttons dito. Tapos USB port, tsaka auxiliary sa likod. So ito na mismo yung Creative Stage Air V2. So yung body niya gawa sa hard plastic. Tapos sobrang glossy Ayaw ko hawakan kasi dikitin ng fingerprint to Mas maganda sana kung rubberized na lang yung body niya para hindi dikitin ng fingerprint. Yan, kahit sa likod, glossy. Buong body niya glossy, pati dito sa baba, glossy din, Tapos, meron siyang buttons dito. So, makikita natin dito yung volume up, power button, volume down, tsaka yung Bluetooth. Yan. Tapos, dito sa likod, makikita nyo yung auxiliary port. Yan, 3.5mm. Tapos, yung USB port. Yan, makita nga natin sa camera ng malapitan. Ayan. Yun, kitang-kita, Tapos, dito sa harap, yan, yung Creative na logo. Tapos yung grill natin, may bend. Kuwari, Balenciaga. Okay, pasado na to sa Balenciaga, yung mga ganitong ganitong aesthetic. Ayan, yung mga yupe. Okay, mga kahigang, i-on na natin to. Sana walang problema, Okay, the moment of truth. Okay, press natin yung power button. Okay, sana okay pa, Yun. Now in pairing mode daw. Okay, so far, gumagana naman. Yan yung LED indicator niya, Okay, hanapin natin yung Creative Stage Air V2. Okay, pairing. Ayun! Na-pair din natin, Yan mga kahigang, connected itong phone natin dito sa Creative Stage Air V2. Try natin magpatugtog.
Teka, this time try naman natin manood ng mga videos. Tingnan natin yung quality niya, no? Okay, play natin to sa YouTube. Lakas talaga ng bass nito, no? Oh? Lumadagdang yung table natin, no? Sarap manood ng movie nito. Ganda, oh. Ang ganda ng music quality niya, lalo na yung bass, ang taba ng tunog. Pero this time, tatry naman natin ito sa gaming. Speaking of gaming, bukod sa PC, compatible din to sa PS4, PS5, at Nintendo Switch. Mas maganda din pag ginamit nyo sa PC or mga console nyo, gamitin nyo yung USB cable para mas maganda yung latency. Pero since wala tayong console dito, try na lang natin dito sa phone natin. Okay, dito tayo sa Call of Duty Mobile. Maganda kasi mag-test ng latency dito kasi FPS na fast-paced na game. Ayan, lapit natin sa camera sa taas. Okay, check natin yung latency. Yan. Okay, yan yung latency niya, no? Okay, dito. Okay, yan. Lapit pa natin. Okay, yan yung latency niya sa gaming. Pagdating naman sa gaming, playable naman siya. Pero kung gusto nyo pa mas mababa yung latency, pwede nyo gamitin yung auxiliary cable. Okay, kunin nyo lang tong auxiliary cable na kasama na sa package. Yan, 3.5mm. Tapos, kung merong audio jack yung phone nyo, saksak nyo lang dyan. Pero meron naman mga adapter dyan na Type-C to audio jack eh. Okay, saksak nyo yung audio jack dito sa likod. Ayan. Tapos press nyo yung power button ng isang beses. Yan, makikita nyo yung LED indicator na green. Ibig sabihin, naka-audio jack ka na. Boom! Off na yung Bluetooth. So, ito na. Naka-audio jack na tayo, no? Tingnan natin yung latency kung nag-improve. Medyo hindi lang ako komportable. Okay, balik na natin. You know? Wala nang delay, oh. Saktong-sakto. Pagka pinut mo, tumutunog ka agad. Oh. Okay, nice. Napaka-worth it ng build at sound quality niya for its price. Lalo na yung build quality niya, kahit ihagis-hagis mo, gumagana pa rin. Kita niyo naman. Kaya kung mahilig ka sa bass, perfect na perfect yung soundbar nito para sa'yo. Kaya kayo mga kahigang, anong masasabi niyo dito sa Creative Stage Air V2? Comment down below.